Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga G-Loan katanungan. Naku, alam nyo ba mga kaibigan, may nag-message sa akin si Dark Raven. Kasi, nung una daw na G-Loan activation niya, na 2,000 po yun, nag-avail siya ng loan, tapos binayaran po niya agad. Mga after few weeks lang siguro, or few days lang, binayaran niya kagad. Then after a while, Biyo, ka dito. After a while, mga kaibigan, yung 2,000 na G-Loan eligibility po niya ay naging 5,000 pesos. Yes, 5,000. How much is this? 5,000. Naging 5,000 pesos. Tapos, binayaran din po niya kagad. Mga ilang days or ilang weeks pa lang, nagbayad. Tapos, nagkaroon na naman siya ng eligibility to 10,000 pesos. Ang galing, di ba? Oh, naging 10,000 pesos. Alam niyo po ba mga kaibigan, nakatunog ang Fuse Lending Inc. Nakatunog sila, nakaramdam sila na itong si Dark Raven ay nagpapa-increase lang pala ng kanyang credit limit. Di ba? Ito ngayon ang catch. Dark Raven, nag-full payment po kagad siya makalipas ang ilang buwan. Finull payment po niya, so 10,000 yung loan niya. Tapos nag-monthly siya, tapos nung nagkapera po siya, isang bagsakan, nag-full payment po siya, nasa 6,000 plus. Pagkabayad niya, yung kanyang G-Loan eligibility from 10,000, naging 2,000 pesos na lang. Diba? So, itong si Dark Raven, napatawag po siya sa akin at sobrang dismayado po siya mga kaibigan. Bakit? Bakit daw ganon? Para daw siyang na-scam. Para daw siyang naloko ni G-Loan. Sabi ko naman, hindi naman siguro kasi pinadala naman niya sa'yo yung G-Loan reimbursement mo, ay G-Loan proceed mo na 10,000, di ba? Tapos binayaran mo lang according doon sa kanyang remaining balance mo, binayaran mo. So, hindi ka naman na-scam doon. Na-scam ka lang doon sa idea na, na makaka-increase limit ka kay G-Loan. Yung idea na akala natin, maiisahan natin si G-Loan. No? Mga kaibigan, negosyo po yan, kaya hindi po basta-basta nagpapadaya yung mga ganyang klaseng kumpanya. Hindi siya kamukha ng Moneycat, ng mga OLP, ng mga Digido, na pagkabayad mo, agad tataas yung limit. Hindi siya ganon. Hindi po siya ganon. Fuse Lending Inc. po to. Ito yung mga makatao at mga legit na mga lending company, ladies and gentlemen. So, sabi ko na lang kay Dark Raven, ganito. Every week naman yan, nagbabago yung ating eligibility. Ako nga, di ba? Yung G-Loan kong 15,000. Nung nag-full payment ako, 1,000 na lang, di ba? 1,000 na lang, mga kaibigan. Kaya ang nangyari po, hindi ko siya in-avail. Alam niyo ba, mga kaibigan, makalipas ang 1 hanggang 2 linggo, yung 1,000 pesos ko na eligibility sa G-Loan, naging 10,000 pesos! Di ba? Naging 10,000 pesos po siya. So, sabi ko kay Dark Raven, hintay-hintay ka lang, Dark, ha? Kasi mag-i-increase din yan, no? Huwag ka mag-alala. Kaya lang daw, kailangan daw niya ng pera. Ganun talaga. Sumugal ka. At saka wala daw G-Loan offer sa kanya, Wala walang special limited offer sa kanya si G-Loan. Basta siya, common ng first loan, may ginawa siyang umepek, yung second loan, tumaas, nagbayad siya. So, tingin niya ngayong third loan, pag nag-advance full payment siya kahit walang special limited offer, akala niya siguro i-increase yung credit limit niya pero hindi naman pala. So, lesson learned, ladies and gentlemen, huwag basta-basta nag-advance full payment dahil hindi mo malalaman or hindi mo masabi. Baka hindi ka na mabigyan ng mas mataas pa na offer. Gusto lang kasi ng company na magbayad ka ng iyong G-Loan. Di ba? So, mga kaibigan, kung kailangan ninyo ng pera, i-check nyo po ang inyong TikTok Pay Later. Baka may G-Gives din kayo dyan. Baka may Lazada Pay Later din po kayo at Shopee Pay Later. Nagko-convert po or nagtitrade po tayo ng mga yan. Yung mga credit limit po ninyo dyan, pwede nating i-convert into
cold cash. Pwedeng GCash, pwedeng Maya. Okay, paano? Just click the link found in the comment section sa baba. Meron tayong dagdag security features na hinihingi sa mga nagpapatrade sa atin or nagpapa-express trade dahil laganap nga po yung mga scammer, di ba? Laganap nga po yung mga scammer. So, kailangan mas gumawa tayo ng mga bagay na magpapahirap sa mga scammers. Kapag napansin ko na hindi po ninyo account yung inyong TikTok Pay Later, hindi po ninyo account ang Lazada Pay Later, at hindi po ninyo account ang Shopee Pay Later, hindi ko po yan i-convert agad-agad. Okay? May mga hihingin po akong documentary requirements sa inyo, proof na kayo po talaga yung may-ari ng account, no? Marami kasi ngayon nagpapanggap na trader sila, nagpapanggap na nagko-convert sila, pero ang ginagawa lang nila, nangi-scam lang sila. Pinapa-convert lang din sa akin. Nabiktima na po tayo niyan, ano? Akala ko siya yung may-ari nung TikTok app na yon, nung TikTok account na yon. Yung pala, hindi siya yung may-ari, ibang tao yung may-ari. No, so ano nangyari? Siyempre, na-retrieve nung original owner yung kanyang TikTok account. Tapos, nag-message siya sa akin. So, anong nangyari? Edi, binalik natin yung pera niya, di ba? So, mga kaibigan, kung nag-iingat po kayo, mas nag-iingat po ako, mga kaibigan. Okay? Kaya sa mga magpapa-convert sa akin, please make sure na kayo po ang original at legit na owner ng inyong TikTok account, ng inyong GGives, ng inyong Shopee Pay Later at Lazada Pay Later. Okay? Para happy-happy tayo sa conversion natin. Mag-ingat po kayo sa mga scammers. May video call din tayo, ha? Always make a video call para malaman na legit ang inyong katransaction. Walang video call, walang conversion. Ako po si Chico, kasama si Vio, ang aking anak. Enjoy the rest of the day and God bless! Bye! Ganyan ka. Bye-bye.